Yo, what up? This is Gat G ng Tahanan Record. Syempre, nandito na naman tayo muli para sa isang review and reaction. Ay, hindi. Mali. Andito tayo para talakayin or pag-usapan yung issue about kay Badang na inilabas no? Hindi, meron kasing issue na kumakalat na about kay Badang na tinira niya si Glock 9 sa status niya. So ayun, ito, kagaya nito, itong ano na to, wait lang, nakikita ba ninyo? Ayan, kita pala. Eto, sa status ni Badang na nakalagay, ayan, ang pinost ni Badang dito is pagtitira kay Glock 9. Si Glock 9, tinira din ako niyan at talagang bumagsak ang karir ko. Pero napanood ko interview niya sa TV Patrol, umiiyak siya. Serena pala anak niya. Jokla pala, anak niya. Yan ang bawi ng mundo sa'yo. So, ayun, napanood ni Glock 9 yung siguro interview ni Glock 9. Yun nga, sabi niya, napanood ko yung interview niya sa TV Patrol. Kasi ako, hindi ko pa napanood yun personally. Kasi medyo ako sa TV, puro computer ang inaano ko. Nagra-run online kasi ako eh. Yun, so, ayun. Napanood niya sa TV Patrol and then nakita niya na kasapi ng LGBTQ ang anak ni Glock 9 at umiiyak daw si Glock 9 dito. So ayun, para sinabi niya nga na yan ang bawi ng mundo sa'yo. Sa mga hindi nakakaalam, dati pa may iringan na talaga sila, panahon pa ng tirahan nila ni Looney at saka ni Badang. Kasama na sa mga tinitira yan ni Badang, si Glock 9. So, kasama niyan is, kagaya nung, pakinggan nyo na lang yung katang Isang Bara Ka Lang na ni Looney, na inilabas ni Looney, na kasama niya dun ay si Clumsy, Glock 9, I don't know, hindi ako sure kung kasama niya si Ron Henley dun, pero alam ko hindi kasama si Ron Henley dun eh. Si Looney, Glock 9, and then si Looney, Glock 9, and then si Clumsy. Yan ang mga kasama ni, hindi na ngayon nagra-rap si Clumsy no? Pero nakakamiss din yung boses ni Clumsy. Ayan ang kasama niyang tumira sa Isang Bara Ka Lang. Tira niya kay Badang. And then bumawi si Badang, na ang tira naman ni Badang is Sarap Mambara. Tinira niya dun si Clumsy, si Looney at saka si Glock 9. Yun yung naano ko ng tirahan nila. Pero may naaalala akong tira din ni Badang nung nasa 187 pa siya. Hindi ko maalala kung sang All-Star yun eh. Or Massacre 4 ata yun. Na nandun si Badang, kasama si Badang doon sa Massacre 4 ng kanta ng 187 Mobstars. And then tinira niya doon si Looney. Ayan, asan na kalaban ko na nagtanim ng palay? Badang, sikat pa rin kalaban ko, wala nang malay. Parang ganun yung linya niya eh. Nakalimutan ko na eh. Basta sa Massacre 4 ata yun kung hindi ako nagkakamali. Andun siya dun sa, nung 187 pa siya, tinira niya din doon si Looney. So ayun, nagkakaroon sila ng iringan. Then, ayun nga, hanggang sa tumagal yung, bumagsak nga daw. Ayun nga kay Badang, bumagsak yung karir niya. Bumagsak yung karir niya dun sa pagtira ni Glock 9 kasi napakaangas talaga ng Isang Bara Ka Lang, pare. Promise, pag napakinggan ninyo. Ang title nun, Isang Bara Ka Lang, Looney featuring Clumsy and Glock 9. Ano pa nga linya ni Glock 9 dun? Huwag niyo sasabihin sa magulang niyo na si Glock 9 to. May tatirahin lang akong isang taong napakayabang. Sabi ko naman sa iyo, ayoko magtunog mayabang. Kasi pag nangyari to, pag sisisihan mo, paghawak ng mikropono, ganun yung tira ni Glock 9 kay Badang. Ayun. Alam ko magka-tropang dikit talaga si Glock 9 and then si Looney. Then si Clumsy, talagang kasama na rin talaga nila dati pa. So ayun, parang balik tanaw, yun lang yung pagbabalik tanaw ko nung napanood ni Glock 9 yun, nang napanood ni Badang yun, parang nagbalik tanaw sa kanya yung mga alaala ng pagtira sa kanya, ng paglubog ng karir niya. Dahil sa pagtira sa kanya ng Isang Bara Ka Lang. Pero hindi ko sure kung paglubog ng karir yung niya, ang tawag talaga doon. Kasi bumalik si Glock 9 nakatira pa siya ng Sarap Mambara. Kaya nakakapalag pa. Kumbaga nakakapalag pa si Badang nung mga panahon na yon. So, pero sinasabi niya dito is lumubog talaga yung karir niya. And then ayun nga, sa tagal ng panahon, bumawi si Glock 9 kaso sa status na lang. Sa status na nga lang siya bumawi. Ayun, yung status niya is yung pagdamay nga sa anak ni Glock 9.
So ayun, para sa akin, mali talaga yung ginawa ni Badang. Mali talaga yung unang-una mali yung pag-post niya, pangalawa yung pagdamay sa anak ni Glock 9. Hindi niya na dapat dinamay 'yon. Kasi kung ako ang tatanungin, matagal na panahon na yun eh. So dapat nakakabawi na dito si Badang kasi nasa PSP na siya, 'di ba? Nakakaahon-ahon na siya. Sana itinuloy na lang ni Badang yung magandang magandang nasimulan niya na nga ulit panibago sa karir niya. Kaso ayun nga, nung nag-status siya dito is maling-mali nga talaga to. Yun, medyo lulubog na naman nata siya or hindi natin alam kung anong mangyayari at kahihinatnan yan. Kasi dito meron pang status si Badang na di ko sana buburahin post ko kasi pagkakataon ko to para makabawi. Pero pinaalis ng asawa ko, binura ko, okay lang, sige lang. So ayun, parang yun sa part kasi naman ni Badang, kung titignan naman natin yung part ni Badang, yung part ni Badang ang titignan natin is, ito na yung pagkakataon para bumawi siya sa matagal na panahon na pagkakalubog niya, na isa sa mga dahilan ng pagkalubog ng karir niya is, mababawian niya na. Parang ganon. Kaya yun yung siguro yung nagtulak kay Badang para bumawi sa status. Kaso ang tagal na panahon na kasi nung naka-respond siya. Nare-respond siya ngayon 2024 na, 'di ba? Si Glock 9 hindi mo na maririnig sa mga tirada na mga ganyan yan. Hindi mo na siya mapapasama sa mga distrakan, hindi mo na siya mapapaano kasi iba na yung linya ng rap niya, 'di ba? So ayun, hindi naman nag-status dito about si Glock 9. Hindi niya na rin naman pinansin or talagang hindi niya rin naman talaga papansinin to. Pero may sure ako na nakarating to kay Glock 9. Pero hindi ko alam kung anong gagawing action ni Glock 9 kasi pwede niyang gawing action na illegal niya to, 'di ba? Gawin niyang illegal tong niya at kasuhan niya si Badang. Ewan ko kung pasok to kasi Glock 9 yung pangalan dito, pero supposed to be na nasa mainstream si Glock 9 is kilala na siya na Glock 9. Kaya tingin ko magiging pasok to sa legal process. Sa legal process, ayun, pwede siyang kasuhan dito. Sa palagay ko lang. Pero hindi ko alam kung pag-aaksayan siya ng oras naka-headset pa ako na wala naman tunog na Hindi ko pa alam kung pag-aaksayan siya ng oras ni Glock 9 para kasuhan pa or di na lang siya papansinin. Ganun lang naman na magiging mangyayari dyan. Then, ayun, about naman sa PSP, eto. Ayan, about sa PSP, merong post dito si Mr. Pibus. Ayan, nag-post si Mr. Pibus na dahil sa maling ginagawa ni Badang, cancel na siya sa lineup ng Pangil sa Pangil Subic Bay. So ayun, kayo, ano bang komento nyo about dito sa pagkanselado ni Mr. Pibus dito kay Badang? Kung ako kasi ang tatanungin, sa opinion ko, tingin ko medyo medyo sablay yun kasi outside Pangil sa Pangil naman yung ginawa ni Badang. So, yung tournament niya is hindi naman nadamay or dahil siguro iniisip ni Mr. Pibus na respetado siya kay Glock 9, respetado niya si Glock 9. Kaya ayun, siguro na niya na i-cancel si Badang sa lineup ng Pangil sa Pangil. Pero kasi tournament kasi yung kay Mr. Pibus 'di ba? Alam ko pasok sa tournament si Badang Or hindi, baka itong Subic Bay hindi nakasama to sa tournament kasi natalo na siya kay Akata, 'di ba? So pwede rin pala na i-cancel siya pero kahit pa outside kasi ng hindi naman kasi sabit yung Pangil sa Pangil or siguro iniisip ni Mr. Pibus na part ng Pangil sa Pangil si Pibus kaya si Badang kaya madadamay na yung Pangil sa Pangil. So ganun, mahirap din intindihin yung side ni Mr. Pibus kasi hindi natin alam kung ano ang tama at mali. Kasi parehas may pwede natin sabihin na hindi naman dapat hindi na kinancel si Badang kasi hindi naman sabit yung Pangil sa Pangil sa pagpo-post ni Badang. Or sa side naman ni Mr. Pibus, sabit ang Pangil sa Pangil kasi part ng Pangil sa Pangil si Badang. Para gano'n, di ba? Nakakalito. So, kayo, ano bang komento nyo about dito sa Pangil na pag-cancel kay Badang? Ako kasi medyo nalilito. Hindi ko malaman kung anong side ang natin pwedeng oo, pwedeng hindi, di ba? So, ayun, ito naman tayo. Dito naman tayo sa public apology ni Badang. Ayan, public apology ni Badang. Pakinggan natin mga tol.
Magandang gabi sa inyong lahat, no. Ah, Unang-una sa lahat, humihingi ako ng patawad kay Glock 9 dahil alam ko mali ako doon. Actually, may pinag-ugatan kasi yan. Kasi kaya ako nasabi yung kay Glock, gawa Yun nga yung sinasabi ko, di ba, na may pinag-ugatan sila. Yun nga yung beef nila dati, natirahan nila. ng dun sa review nila Looney, tinitira niya na naman ako. Iba pala. So para nag-trigger na naman ako doon. Review nila Looney. So yung sinasabi dito ni Badang is yung hindi ko pa napapanood yun eh. Tinira ba ulit siya nila Glock 9? O pero may anong tawag doon yung ano ni Looney na nagre-review ng battle. Tinira na naman pala nila si Badang. Hindi ko pa napapanood yun pero papanoorin ko yun. Gawa ng syempre naalala ko magkasama sila dun sa isang baraka lang. Yes. Habang nire-review nila yung battle nila Smug, ako na naman yung pinag-uusapan. So parang na-trigger ako. Kaya parang nadamay ko ulit si Glock. Pero parang ganun, parang dun lumapit naman pala. Hindi naman pala yung dahilan ng isang baraka lang na kanta. Hindi naman pala dahil doon. Dahil din doon pala sa pagtira nila Glock 9 kay Badang. Neto lang din siguro yun. Humihingi na ako ng pasensya doon. Lalo na sa anak niya. Lalo na sa mga LGBT community. Sobrang pasensya doon dahil mali talaga ako doon. Nadamay ko pa kayo. Mahalaga naman humingi ng patawad si Badang. Mahalaga humingi ng patawad siya. Pero kasi hindi lang maintindihan ng ibang tao na talagang, alam mo yun, yung pag sinabi kasi Badang, kakupalan na agad na nakikita ng tao kahit hindi pa iniintindi yung side niya, eh, 'di ba? Kumbaga, pag narinig nila si Badang, nalalakin na ano nila si Badang, nakita kaagad nila, manyakis agad, rapist agad, kupal agad. Yun agad ang iisipin nila eh. Hindi man lang nila iisipin yung side ng ano bang ginawa ni Badang, ano bang kwento niya, yung ganon. Kumbaga, kasi ganon yung nagiging panguhusga ng tao eh. Alam mo naman, Pilipino tayo eh, di ba? Kung may galit ako sa tao, dapat sa tao na lang. Pero humihingi talaga ako ng patawad at pasensya sa inyo. Lalo na rin sa mga kapwa-rapper ko na nagalit sa akin. Actually, hindi ko naman talaga gagawin sana to, pero para sa akin na lang, sa sarili ko na lang na mali talaga ako doon. At marami ako nasagasaan, lalo na sa mga fans ni Glock, lalo na sa mga taong nasa paligid ko na nadismaya. Pero yun, hinihingi ko ng pasensya sa inyo. Nagpa-public apology ako dahil hindi naman kasi parang biro lang din to, no? Tsaka wala na naman shit kami ni Glock eh. So ako talaga may mali doon. At ayun, di ba? Yun yung nakakatawa. Aminado siya na may mali siya. Wala na silang shit ni Glock. Pero yun nga, kung totoo man nga yung tinitira na naman nila Glock 9 si Badang dun sa ano, ibig sabihin, panibagong pag-uumpisa ng shit yung ginagawa nila Glock 9 dun sa review nila Looney. Kung ngang totoo pero hindi natin alam. Para panonoorin ko, patitingnan ko, pakikinggan ko nang malaman ko rin yung istorya. At sana maunawaan nyo din na, di ba, nag-trigger lang din ako dahil kay Looney. Pero ngayon, naiisip ko na rin na dapat di ko na lang pinatulan, na nagdala lang ako na naman ng bugso ng damdamin. Kasi, kumbaga, nananahimik na talaga ako. Pag ako nadadamay, talagang tuwan-tuwa mga tao eh. Pero pag ako talaga nagsalita. Yun nga. Pag, di ba, may part na ganun eh. Yung pag ikaw yung nadadamay, tuwan-tuwa yung mga tao. Pero pag ikaw yung nagsalita, is mali ka na, di ba? May mga ganun tao talaga. Marami akong kilalang ganyan. Yung tipong ginagawa nila sa'yo, pero pag ikaw ang gumawa sa kanila, galit sila sa'yo, di ba? Kasi ginawa mo yung ginagawa nila eh. Di ba? May mga ganun talaga. Marami na apektuhan. Kaya siguro, doon na lang din ako bumase. Pero humihingi talaga ako ng pasensya sa lahat, lalo na kay Boss P, no, kay Boss P. Okay lang naman sa akin kung tinanggal ako sa Gapo o sa iba pang event, walang problema sa akin 'yon. Kahit di na nga ako habang buhay bumatel, mas okay, mas matahimik ang buhay. Hindi ko naman talaga sinabi pala niya dito na okay na kahit hindi na siya bumatel habang buhay, kahit tanggalin siya. So okay lang din sa kanya. Kumbaga tanggap niya yung consequences na ginawa niya. plano bumatil pero syempre
Inofferan nila ako dati. Pero sa akin wala naman yon at thankful pa rin ako kay Boss P. At kung ano man ang nangyari, kung ano man yung nagawa ko, sobrang pasensya, patawad. Yan po ang masasabi ko. So, ayun. Kayo, ano ba masasabi nyo? Kasi yun lang yung magiging opinion ko. Para sa akin, ang mahalaga is nakahingi ng tawad si Badang. Para, lalo't public apology pa yun. Hindi biro to ha. Yung sa Facebook niya sasabihin. Kaso marami lang din kukundina sa kanya na hindi totoo yung sinasabi niya. Kupal din siya. Yung, alam mo yun, may mga tao din talaga. Yung mga kapwa Pilipino, natural na Pilipino, di ba? Kahit anong sabihin mo paghingi ng tawad, di ba? Wala sila paikinggan. Basta ang nakikita nila is yung side na nasa isip nila. Kahit nga ultimo yung mga keyboard warrior hindi ka naman nila kilala ng personal pero wala silang pakialam basta kupal ka isang beses sa kanila, kupal ka na araw-araw, di ba? Ganon. May mga ganon tao talaga. Hindi ko alam kung ano yung magiging trip nila. Para sa akin, goods na to. Walang problema sa akin to. As long as humingi ng kapatawaran si Badang, as long as humingi ng public apology si Badang, tsaka sana i-PM niya rin si Glock9 na humingi ng pasensya about dyan. Para naman makita natin na sincere talaga siya, di ba? Na sincere siya sa ginagawa niya. Yun lang. So abangan natin yung battle ni Black Neil. Ayun, yung abangan natin yung battle ni Badang dito sa Pangil sa Pangil na i-upload ni Mr. Pibus sa Biyernes. I-review and reaction din natin yan. Abangan natin yan. Maganda yan. Badang versus Akata. So yun. Maraming salamat sa pakikinig dito sa akin sa review and reaction kahit hindi dito review and reaction. Hindi ko alam kung ano masasabi dito. Review ng chismis ng balita. Balitang hip-hop. Ayan, maraming salamat. This is Scott G from Tahanan Records. Siyempre, Tahanan Records YouTube channel, Facebook page, Ghetto Gospel Clothing, 2 for 12 Food Hub, Our Milkshake, Elf Bar Marinduque, TBS Marinduque, Almighty TBS nationwide, and then Brown Pride Crib, Salvaria Hood, ayan, Yalip Tattoo, Urbanista Clothing, ayan, sa lahat ng mga kasama namin, ayan. Congrats pa rin kay Casper sa 1 minute sa pagkapanalo niya sa battle niya laban kay Arzon. Congrats pa rin kay Arzon, ayan. Maraming salamat. Thank you. Now, peace. I'm out.